nakaraan, ano natin kapatid na napunta na kay Lord na halos kasabay na nating pag-ministry yung itinagal niyang nakasama natin. Ito naman ngayon, isang mahalaga na naman kapatid ang mga kay Lord namin. Talagang ito hindi basta-basta itong pangyayari nito lalo sa atin. Amen? Lahat tayo nagtatanong, totoo ba yun? Parang nabigla naman tayo. Amen? No? Dati-rati ako yung nagpe-pray, Lord. Nakalimutan natin yung mga tao din pala nangangailangan ng ganong klaseng prayer din. Amen? No? Tatlo kasing tao yan. Si Jesus, may umiiyak, niyakap. Yung pangalawang tao naman, nilipitan ni Jesus. Pinatungan kami sa balikat. Yung pangatlong tao naman, pumunta si Jesus, tinitingnan niya, tinititigan niya yung tao, hindi na niya nilapitan, hindi na niya ginanon sa balikat, hindi niya niyakap. Iba-iba ang level ng tao. Diba? Minsan tayo, hindi natin alam. Yung ating level, malayo na. At may mga tao mas nangangailangan ng ganong klaseng prayer. Amen? Mas kailangan ng yakap ni Jesus. Amen? Alam niyo mga kapatid, nakaraang linggo, pinag-usapan natin. Naging Kristiyano pala. Pati pamilya niya naging Kristiyano. Sa lugar na yun ang religion. Ganun. At yung buong pamilya to, gustong patayin. Hindi pa sila nagdadala ng Bible. Hindi pa sila nangangaral. Gusto na silang patayin. Kinukulong sila. Akala nila mamamatay na sila. Mga babae ito. No? Hindi ito mga Amazona, hindi ito mga namumundo. Ordinaryong tao lang ito, kagaya natin. Nandito sa syudad. Kinukulong na muntik na mamatay. Tinatakot na buong pamilya, mamamatay. Saka alam naman nila, pagka talagang gano'n ang ginagawa. Pwede mamatay, pwede makulong. Mapatay pa nga. At bakit tayo mga kapatid, nagdala ka pa ng Bible, nagturo ka. Ayan, nakikipaglaban tayo sa dilim. Sa ayaw sa gusto mo. Amen. Kaya yung iba, may tama na baril. Tama kasi, akala nila, hindi to baril, hindi to espada. Espada sa Bible, espada to. Di ba? Ba't naman ako makabaril dito? Ba't naman ako may espada dito? Espada kasi to. Ang kalaban natin, mga espiritu. Amen? Hindi mga may espada, may baril sa labas. Ang ano sa atin, mga espiritu. Amen? Akala natin, may ako na tayong ganito, okay lang. Hindi ko. Espiritu kalaban natin. Inaasinta na tayo para tayo mabaril. Pinalapitan na tayo para tayo masugatan ng espada nila. Kasi tayo nakikipaglaban na. Dilim ang binabangga natin dito. Sabi nga niya, ang iglesia ay ang pintuan ng impyerno hindi magwawagi sa iglesia. Sa iglesia, sa mga tinipon. Amen? Ang kawan nagtitipon. Amen? Walang kambing na nagtitipon. Ang tupa, nagkakawan sila. Sila ay fold, sila ay kawan. Nagtitipon. Ang church tinipon, iglesia tinipon. Ayan. Sabi niya, ang dalawa tatlong nagtipon. Nandun ako sa gitna.
Amen. Itong ginagawa natin, lumalaban tayo sa kadiliman. Amen. Lumalaban po tayo sa kadiliman. Pag meron po tayong supporter, akala niya, hindi naman, sabi niya, hindi naman magdadala ng Bible, hindi naman nangyari. Di ba? Mga kapatid, pag meron pong supporter, pinapadala niya yung mga sundalo dun sa digmaan. Amen? No? Mga kapatid, naintindihan niyo ba? Ang supporter, akala niya hindi delikado yung kalagayan niya na wala naman ako hawak ng Bible eh. Hindi gaya nila sila yung pumunta ron, nagipaglaban, may espada, may baril sila. Pumunta sila doon. Hindi po. Ang sabi ng kalaban, itong supporter ang dahilan. Kaya yung mga sundalo, nagkaroon ng eroplano na padala doon. Itong dahilan, kaya yung mga sundalo nagkabarko, pumunta sa dagat, pumunta sa kalaban. Ang lahat ng mga kalaban nakatingin sa supporter. O tawag natin logistic. Pinagbibigyan ng mga suporta. Ang mga uniform, mga bag, mga helmet. Ito. Hindi naman yung pumunta ko ay mga sundalo walang helmet. Mga walang boots. Di ba? Ito nakatingin sila sa supporter. Supporter ang may paana niyan, may duwaan niyan. Ngayon nakala ng supporter, wala naman kung dalang sandata, hindi mo nang paglaban. Pero kalaban sa kanya nakatingin. Amen? Dapat pinagpe-pray natin ang mga supporter. Amen? Dapat pinagpe-pray natin. At alam nyo, sa Kristyano, sila ay mga buto, lalangin sila. Hindi sila nawawala, nadadagdagan pa sila. Amen? Buto sila. Minsan, nangihinayan tayo, ang gaganda ng mga buto. Ba't ba ito itatanim? Pag yan tumubo, marami pang magagandang buto ang lalabas. Dadami yan. Amen? Kaya mga kapatid, dapat ipag-pray sila. Tayo mga Kristyano, ay hinahanap ng mga taong magpakahayag. Ano? Magpakahayag. Amen? Yung bang, alam mo pag tayo po nakamaskara, hindi po tayo kilala eh. Sino ba ito? Malungkot tayo pero ang maskara natin nakalagay. Masaya. Di ba? Tapos nagkakaproblema. Akala ko ba masaya siya? Bakit nagka-problema? Bakit nagkaroon kami ng problema? Hindi kayo nagkaintindihan. Kasi malungkot, ang ilagay na dito sa harap, masaya. Di ba? Yung saya niya hindi galing sa loob. No? Yung saya niya ginawa lang parang maskara pinantapan. Na imbis na lalong maganda, nagkakaproblema. Parang sinasabi, hindi naman tayo dapat magsaya kasi hindi naman ako masaya. Pero nilagay kasi niya dito, nakangiti. Yun. Kailangan laging nakangiti para maganda. Mga kapatid, dapat tanggalin natin yung maskara natin. Ano? Baka mamaya naiyak tayo, pero nilagay natin sa mukha natin, masaya tayo. Alisin po natin ang ating maskara. Amen? Kung ano tayo, sabi, di ba? Makisaya sa mga masaya. Makidalamhati sa nagdadalamhati. Di ba? Hindi sinabing malungkot pala yung tao, tapos nagkasaya po tayo. Tanggalin po natin ating maskara. Kung nagdadalamhati ka, magdalamhati ka. Kung masaya ka, magsaya ka. Amen? So, hinahanap po ng Diyos, hinahanap ng mga tao na tayo'y magpakahayag. Alisin na natin yung maskara natin. Kung anak tayo ng Diyos, anak tayo ng Diyos. Kung tayo liwanag, liwanag tayo.
Tanggalin na natin yung maskara natin. Magpakahayag na tayo, magpakatotoo na tayo. Amen? Yan. Hinahanap ng tao eh. Sino ba sila? Sino ba dyan? Di ba? Nalilito na siya eh. Sabi ng mga tao, huwag na tayong gumamit ng pera. Kasi may peke. Hindi ganun. Ang peke, konti lang. Amen? Dahil ba sa konti, di na ako gagamit ng papel na 50 pesos. Dahil ba sa konting ganun? Sabi ng mga tao, sino ba dyan ang anak ng Diyos? Hinahanap ko na sila magpakahayag. The creation groaneth and travaileth for the manifestation of the sons of God. Sila'y nag-iibig, sila'y naghihinaing na magpakahayag na ang mga anak ng Diyos. Sino ba sila? Nasaan ba yung mga yan? Sila yung magdadala ng pagbabago. Sila yung magdadala ng mga blessing, ng pagpapala. Amen? Ano sa dalawa lang? Ang tao mabibigo dahil sa iyo o ang tao magpapapala sa iyo? Amen? Ang tao, sasabihin nila, yan ang pangako ng Diyos tinupad. Amen? Ang Diyos ganun eh. Anak ng Diyos. Ano ang Diyos? Nangako, tinupad. Sabi ng Diyos, bubuhay na kayo ng patay, papagaling ng may sakit. Ayan, pangako, tinupad. Alam niyo, minsan nagtataka tayo, bakit tinabol ng Diyos si Jonah? But, Lord, pupunta siya ng Spain, ng Tarsus. Pero ano siya? Ba't tinabol niyo pa? Mga kapatid, nasa paligid-ligid lang yung taong bumubuhay ng patay. Mga kapatid, nasa paligid-ligid lang yung nag-pray sa may sakit, gumagaling. Di ba? Ipinagkakait natin sa mga tao. Ang mga tao ayaw nila na sila ay nagkakasakit. Yan ang dahilan. Kaya si Jonah, hinabol ng Diyos. Jonah, nasa paligid-ligid ang tao na bumubuhay ng patay. Jonah, nasa paligid-ligid ang panag-pray, gumagaling yung sakit. Kaya hinabol ng Diyos si Jonah. Amen? Ayaw ng Diyos ipagkait yung gift, yung regalo na nasa sa kanya na, nagamit niya na, nasubukan niya na. Di ba? Paano mo masasabi ang tao electrician? Naggawa ng mga wire, naglinya-linya, gumana, okay, electrician, nasubukan niya yung gift niya. Paano laman yung karpintero? Gawa ng bahay, okay, ang ganda, natitirahan. Mga kapatid, ipagkakait mo ba? Yung tao na kailangan ng bahay, hindi ginagawa ng bahay. Yung tao, walang kuryente, walang ilaw. Hindi mo ginagawa. Yung may sakit, hindi mo mapag-pray. Yung patay nila, hindi bububuhayin. Amen? Kaya inaabot ng Diyos si Jonah. Jonah, takbo ng takbo. Aamurin kita. Kasi nasa paligid-ligid yung taong bumubuhay ng patay, ayaw gamitin. Nasa paligid-ligid yung nagpe-pray sa may sakit, ayaw gamitin. Amen? Sino bubuhay ng patay nila? Sino magpapagaling sa may sakit nila? Sino? Pagkatapos ito, iyak-iyak na lang sila. Walang bumuhay ng patay. Yung may sakit, di pinagaling eh. Kaya ang Diyos hinahabol si Jonah. Amen? Tamo, nung hinahabol si Jonah, sabi ni Jonah, Nineveh, sa loob ng 40 araw, gugunawin ang Nineveh. Nagpasting ng hari, ang kaharian, ang mga lalaki, mga babae, ang mga anak, ang mga hayop, 40 days. Alam mo ang number na 40? Mga huling araw sa lupa. No? Hindi po dapat yan gamitin sa religion. Mali ang pagkakagamit. Di ba? Yan ay buhay. Diba? Huling araw mo sa lupa, buhay o patay? Ha?
buhay. Huling araw mo sa lupa eh. Kasi pag ikaw patay na, tapos na yung araw mo sa lupa. Di ba? Mali, pag tinagay mo sa religion, mali ang gamit. Yung 40. Mali. Ginagamit sa patay. Hindi na siya huling araw sa lupa. Tapos na eh, patay na eh. Sa loob na 40 araw, gugunawin ang Nineveh. Huling 40 araw mo na lang to. Si Jesus muling nabuhay. Huling 40 days niya sa lupa. Aangat na. Mga huling araw mo na lang sa lupa. Amen? Nag-fasting. Nag-fasting yung mga tao. Naligtas. Inahabol si Jonah kasi alam mo yung Nineveh yan ay Assyria, sumakop sa buong mundo. Yung Nineveh yung pinakasentro, pinakasyudad. Sila ay naligtas. Hindi sila ginunaw ng Diyos. Kasi sila nag-fasting. Pati hayop nag-fasting. Di ba? Kaya inahabol ng Diyos si Jonah. Ano? Yung kababalagan, hinahanap ng mga tao, kagalingan, bubuhay ng patay, pagbabagong buhay. Hinahanap ng tao yan. Gusto na nila mabago yung buhay nila. May sakit, bumalik. Patay, bumabuhay. Yung buhay na wasak, maayos. Si Jesus na-concentrate sa kapangyarihan ng Diyos. Si Jesus, nag-concentrate siya. Si Jesus ang kapangyarihan ng Diyos. Ang kapangyarihan ni Jesus ay ang Espiritu Santo. Isinantabi niya yung kanyang kapangyarihan bilang anak ng Diyos. Ang nakikita mo na lang sa kanya ay tao. Diyos ang katawang tao siya. At yung kapangyarihan ay kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nag-concentrate siya sa kapangyarihan. Yan. Winasak niya yung gawa ng diabo. Kapag yung power natin ay masamang espiritu, ito ay nananakit, ito ay nagpapagaling, ito rin naman ay nananakit. Ano? Meron kasing sa Pangasinan ay meron doon na nananakit, masamang espiritu. Sabi niya, sino ka? Ito pangalan ko. Nasa San Andres Bukid sa Pasig Line. Diyan, karating nga sa lugar na yun. At yung pangalan na yun ay sikat na manggagamot doon, spiritista. So sa Pangasinan, nagsasalita yung espiritu na nanakit doon sa mga taga-Pangasinan. Sino ka? Sinabi yung pangalan. Saan ka, taga saan ka? Taga Pasig Line sa San Andres Bukid. Siya ay nanggagamot doon. Kilalang manggagamot, espiritista doon. Siya ay sa Pangasinan na nakit. Doon sa bahay niya, sa lugar niya, siya ay nanggagamot. Ang masamang espiritu ay nananakit. Ang masamang espiritu sa ibang lugar, gumagamot. Mga kapatid, pero ang mabuting espiritu, ang Espiritu Santo, nanggagamot lang siya. Hindi siya nananakit na, hindi siya nagagamit sa pananakit. 3 taon si Jesus nag-ministry, nag-iwan siya ng magandang bagay sa lupa. Nasakop nila ang buong mundo sa loob lamang ng 200 years. Wala silang Bible sa kamay, wala silang sasakyan, wala silang mga building. Nasakop nila yung buong mundo 200 years lang. Kaya 2,000 years, kalahati pa lang ng Kristiyano. Ngayon, mayroon tayong nawawala. Ano yung nawawala sa atin? Paano ninagawa yun? Marami silang wala na nahawak natin. Sila walang Bible, tayo maraming Bible. Ito, dala-dalawa pa yung kulay. Sila kahit isa wala.
Wala silang building, wala silang sasakyan. Tayo may sasakyan, may building, sila wala. Paano na nagawa yun? Kasi naging Kristiyanong buong mundo sa loob ng 200 years. Meron po silang kapangyarihan. Meron silang na wala tayo, kapangyarihan. Maraming meron tayo na wala sila. First century church, wala kayong building, wala kayong Bible, wala kayong sasakyan. Kami meron. Sila ay may kapangyarihan. Amen? Alam niyo mga kapatid, handa silang ibenta lahat. Makuha lang yung kapangyarihan na yun. Natagpuan nila yung kayamanan. Na para silang, mga malakad na ibinita lahat, mabili lang yung kayang yung lupa na yung kung saan nandun nakatago yung kayamanan. Ibinenta lahat. Sabi ni Pedro, Panginoon, binigay ko na, iniwan ko na yung aking pamilya, aking mga bahay, ng mga lupain. Anong mapapala ko? Handa nilang mawala lahat para lang sa kapangyarihan ko. Amen? 200 years lang masasakot ng buong mundo. Mula na na-discover nila itong kapangyarihan na ito, hindi sila tumigil hanggang makuha yun kahit kamatay nila. Ano focus mo? Anong pinag-aabalahan natin, mga kapatid? Handa silang mamatay para doon. No? Paganda ng paganda. Sabi ng asawa ni James Elliot. Si James Elliot, marami sila pumunta yata sa India. Sila po yung nangaral at sila yung pinatay lahat. Sabi ng asawa ni James Elliot, hindi yan importante. Kung hindi ka mamamatay para dyan. Amen? Mga kapatid, yung mga pinagkakabalaan natin, handa ka mamatay para dyan. Ibig sabihin, hindi yan importante. Kung hindi ka naman mamamatay, para dyan sa pinagkakabalaan mo, hindi yan importante. It is not important if it's not worth dying for. Hindi yan importante pag hindi ka mamamatay para dyan. Mga kapatid, nagsishare lang kami ni Pastor Bernard kagabi. Sabi ko, Pastor, nung pandemic, naman ako. Sabi ko, iyak ako na iyak. Tuwing umaga, gigising ako. Sabi ko, Lord, buhayin mo ako. Iyak ako na iyak. Sabi ko sa kanya, Pastor. Interesado naman siya yung mga testimony gano'n. Gusto niya makuha lahat ng detalye. Idinetali ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, ano mo, Pastor? Dati gusto ko ng cellphone. Gusto ko laptop. Gusto ko ganito, ganyan. Ngayon, Pastor, hindi ko na nakikita yung mga ganyan. Isa lang ang gusto ng taong may sakit, ang siya'y gumaling. Isa lang ang gusto ng taong may sakit, madugtungan ng buhay niya. Amen? Yun lang. Sabi ka na, Pastor, kung hindi yun yung hinahangad ko, eto, bago na itong laptop na to, bago na. Kasi nag-iinit na to Bago na to. Pero ang mata ko, Pastor, mula ng pandemic, nakatingin na sa paano madudugtungan ng buhay ko. Hindi na ako nakatingin dito. Kasi kung hindi doon ako nakatingin, bago na to. Iba na, napalta na to. Napunta na to sa ibang kapatiran. Sa maghanap. Sa inyo yan. Pero dahil ang focus ko mula ng pandemic, dugtungan ng Diyos ang buhay ko. Hindi na to.
No? Gusto ko, ganito kaganda rin ako. Gusto ko, gano'n ang cellphone ko. Wala na, hindi na. Nabanggit ko nga sa inyo kanina, yung 40 ay bilang na huling araw sa lupa. Last days, end times. Amen? Ng isang tao. Amen? Iba na. Alam niyo, merong mayaman. Sabi niya, dayaman mo na, dami ko ng pera, dami ko ng ani. Papagawa pa ako ng mga kamalig, lalagay lahat doon ng inani. Pagkatapos, sasabihin ko sa kaluluwa ko, magpakasaya ka, kumain ka, magpakasaya ka, uminom ka. Sabi ng Diyos sa kanya, Angal, kukunin ko na yung kaluluwa mo ngayon sa mapupunta yan. Di ba? Ang sarap ng buhay mo. Ang saya, ang dami. Magpakaligaya ka, uminom ka, kumain ka. Kaya lang sabi ng Diyos, pagkatapos mong magpakasaya, pagkatapos mong dumanas ng maraming yaman, magpakaligaya, kukunin ko na yung buhay mo. Yan ang hindi nababasa ng mga tao na napaka-importanting nabasa nila. Isa sa napaka-importanting verse na mababasa ng isang taong mayaman, matatagumpay. Yang verse na yan, mapalad kayo sa umaga ito, narinig niyo yan. Di kasi mali eh. Tama sa sundalo, mali yung gera. Di ba? Bakit ka nandyan? Siyempre, pinagawa mo yan. Gusto mo maranasan, marami yan. Gusto mo may pagkain, makain mo. Di ba? Gusto mo may kaligayahan, maranasan mo lumigaya. Ang sabi ng Diyos, ngayon, gabi, kukunin ko na yung buhay mo. KJ mo naman doon. Kaya ang mga pinalaki yan, maranasan ko, malalaki sila. Ang dami. Maipasok. Yaman ako. May pagkain, inumin. Kakain ako, inom. Dami pagkain, dami inumin. Kaligayahan, ikaliligaya ko. Tapos kukunin mo ako ngayong gabi. Nabitin. Binitin mo ako. Sayang yung mga bagay na to. Pinag-aabalahan ko pa naman. Di ba? Hindi ba pwede, Lord, na iparagas mo sa akin ito, saan mo kukunin? Biro mo, isang bag, niready mo, tapos hindi mo napakilabangan. Amen? Niready mo para sa'yo, sa sarili mo. Ang sabi ng Diyos, ang sabi ni Jesus, ang nagpapakayaman sa sarili niya ay duka. Biro mo, inilagay mo sa sarili mo, hindi mo naranasan. Ang nagpapayaman sa sarili niya, dukha. Alam niyo mga kapatid, yung pinagpapala, binibigay sa kapwa. Hindi siya namamatay. Una-una, pag nakatulong ka sa kapwa mo, para kang naglalakad sa langit, sa alapakat. Ang saya-saya ko, nakatulong ako sa kapwa ko. Di ba? Hanggang ng buhay mo. Hindi ka magkakasakit. Mantala nga ito, nagpakaligaya sa buhay mo. Kinuha ka ni Lord. Amen. Yan. So number 1 na kalaban natin, sarili natin. Amen. Ang purpose natin dito sa lupa, hindi para sa sarili natin. Sa taong taon ako ng Kartimo sa Ilocos, sabi niya, ang kinanta namin doon, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Papuriwan. Di ba? Kung sabihin niya, mabubuhay sa sarili mo, pag nabuhay ka sa sarili mo, ngayon din, kukunin ko na yan, yung buhay mo na yan. Walang sino man nabubuhay para sa sarili lang. Ito gagawin ko sa sarili ko, ito, sa buhay ko. Walang sino man mabubuhay. Parang pinara-praise.
Na pag nabuhay ka sa sarili mo, mamamatay ka na. Binago yung sentence. Yun din yun. Yung nasa Bible. Ang mga Kristiyano, nakakaranas ng violence. Pumapasok sila sa kaharian ng Diyos. Nagsusumiksik. Pilit silang pumapasok. Hindi sila iniiwan yung daan na to kahit masikip. Dumarating sila, pumapasok doon. Mula na nila itong nakita. Kaya sinabi ko na sa kanina pa, mula na discover yung yaman, ibinita lahat para mabili yung lupa kung saan nakatago yung yaman. Kahit gano'ng kahirap, tinatanggal mo lahat. Tinatapon mo lahat, pinamimigay mo lahat. Ibinibenta mo, makuha mo lang yung lupa na yun na may kayamanan. Amen, yun ay ang kapangyarihan, yun yung Espiritu Santo. Amen? Mayroong isang 18 years old sa Amerika, nakapag-asawa siya, siya ay pangatlo sa Presidente ng Amerika, pangalawa sa Vice President. So pangatlo siya, Presidente, Vice President, tapos pangatlo na siya. Siya ay dakilang tatay, dakilang mister sa kanyang misis. Maganda yung kanyang pamilya. Pag tumawag siya sa Presidente, sumasagot yung Presidente sa unang ring ng pagtawag niya sa Presidente, sumasagot yung Presidente ng Amerika. Amen? High school graduate, paano nagkaroon siya ng $5 million na bahay? Mga kapatid, pangatlo siya. Presidente, Vice President, tapos siya na. High school graduate. Pag siya ay nakikipagdebate, salita ng Diyos, sinasabi niya, para sa evangelist. Siya 31, siya ay nabalil sa liig. Siya ay namatay. Siya ay buto. Marami pang lalabas na tulad niya. Amen? Hindi natatakot mamatay. Hindi natatakot magsabi ng totoo. Amen? Hindi siya nawala. Dadami siya. Tutubo siya. Magkaroon siya maraming kapalit. Amen? Tandaan niyo, ang effective, ang Kristiyano, hindi nawawala, nadadagdagan, napapalitan ng marami. Amen? No? Sa ating kapatid, umuwi na, napapalitan ng marami. Amen? Malungkot tayo, pero ang kaligayahan natin yung mapalitan siya ng marami. Amen? At ipag-pray na natin yung mga supporter, yung ating mga kapatiran. Dahil sila ay nagpapadala ng mga mandirigma sa lugar ng labanan. Sabihin naman, sayang naman, bakit namatay? Hindi po yan sayang. Hindi sila nawawala, napapalitan sila ng mas marami pa. Kagaya rin nila, parang buto, namunga, ang daming bunga, napalitan siya ng marami pa, kagaya din niya. Amen? Dumami pa. Hindi siya lugi, hindi siya nasayang. Dumami pa nga. Nanghihinayang tayo sa isang butong tinatanim, pero yan mapapalitan. Ang kanilang apoy ay hindi mamamatay. Ang kanilang apoy ay lalong magiging violente, lalong magiging buhay na buhay. Nung sila mamatay, lalo itong naging buhay na buhay ng apoy. At kakalat ito sa buong mundo. Ito yung magiging apoy sa buong mundo na mahirap patayin. Amen. Sabi nga ng Bible, si Samson ay lalong nagkaroon ng maraming tagumpay nung siya'y namatay kaysa nung siya'y buhay. Mas malakas siya nung siya'y namatay kaysa nung siya'y buhay. Lalo siyang lumakas nung siya'y namatay. Mga kapatid, mawawala yung tao niyo, pero yung spirito niya kasama natin. Amen? Nawala siya. Kasi, nabanggit natin kanina, ang Kristiyano hindi nawawala, siya'y buto,
na tumutubo at napapatan ng marami. Ibig sabihin, dumami pa siya. Nagkaroon pa siya ng maraming espiritu, napatan, dumami siya, nag-multiply siya, dumami siya. Di ba? Dumami siya, napatan siya. Kasama natin yung espiritu niya. Oo, yung katawan niya, wala na, pero yung espiritu, andyan, kasama natin. Buhay na buhay siya. Dahil sa espiritu niya, buhay na buhay siya. Sabi nga ni Jesus aalis ako, papadala ko yung espiritu ko. Amen? At dahil sa espiritu niya, si Jesus ay buhay na buhay sa atin. Dahil sa espiritu na pinadala niya. Amen? Ito ay ang pagbabalik ng espiritu ito. The comeback, the return, the continuation, the progress, the improvement, the greaterness, the strongerness, the wiserness of the past performance. Mas maganda pa. Sabi ni Jesus, pag ako'y umalis, magagawa yung ginagawa ko, at higit pa rito, sobra pa dito magagawa. Ang sabi ni Jesus, mas maganda pa. Mas mainam pa. Mga kapatid, yung batang mayaman, nagawa niya yung Ten Commandments mula ng bata ko siya. Nagtanong siya, Panginoon, ano pa ba kulang ko? May isa ka pang kulang. Pamigay mo yung yaman mo, at sundan mo ako. At umalis siya malungkot. No? Kasi naging idol niya yung yaman niya. Amen. Naging idol niya yung kanyang kayamanan, hindi si Jesus. Yung kanyang sinasamba. Sabi ni Jesus, mas madali pa sa mahirap sa mayaman na makapasok sa kanya ng Diyos. Madali pa kami hindi pumasok sa butas ng kalayo, kaya sa mayaman makapasok sa kanya ng Diyos. Sabi ni Pedro, may maligtas pa kaya? Kasi itong mayaman na to ay nakakagawa ng Ten Commandments mula ng bata ko siya. Kaya galit ang diablo sa Hudyo, galit ang diablo sa Kristiyano, kasi pag ikaw mayaman, magagawa mo yung utos ng Diyos mula ng bata ka pa. Makakating ka sa lugar na, Lord, anong kulang ko? Makakarating ka sa lugar na isa lang ang kulang. Kaya galit na galit ang diablo. No? Kung hindi ka Kristyano, hindi ka Hudyo, magtatanong ka sa sarili mo, magtatanong ka sa kapwa mo, ano pa kaya kulang ko? Ang daming kulang. Amen? Ang mga utos ng Diyos, hindi ka makarating sa lugar na magagawa mo to. Sabi nga ni Pedro, Panginoon, may maligtas pa ba? May maligtas pa kaya? Sabi ni Jesus, sa taong mahirap, pero sa Diyos walang mahirap. Walang imposible. Sa tao, imposible. Sa Diyos, walang imposible. Amen? Mga kapatid, may mga gagawa na tinatanggal. Ayoko na sa kanya. Tapos, kumuha siya ng manggagawa, naka-damage ng sasakyan. Tapos, bumiyahe. Tapos, hinatak ng sasakyan kasi ayaw ng gumanda. At ang laki nung babayaran. Alam niyo mga kapatid, ang tao, tatanggalin ka na, hindi ka na kailangan. Kahit na ang susunod doon, ang daming bayarin. Gaya ng nabanggit ko kanina. No? Kung hindi sana natanggal yung tao na yun, walang ganun. Napatan siya, pumalit ganun yung nangyari. Ikaw gusot-gusot. Pero kay Jesus, yung si Jesus, ang kaibahan ni Jesus sinawa, nagdala yung tao, mga tao na babaeng ipababato kay Jesus. Ito, Jesus, babatuhin to kasi ito, dala namin to, nakita namin to. Nagkamali ito. Ngayon sa batas, dapat siyang batuhin hanggang mamatay.
Sabi ni Jesus, sino sa inyo walang kasalanan, siya ang unang bumato. Isa-isang umalis yung mga tao. Sabi ni Jesus sa babae, oh, nasaan yung mga tao? Umalis na po sila lahat. Sabi ni Jesus, ganun din ako. Hindi rin kita inaatulan. Humayo ka. Huwag ka nang muli magkasala. Go and sin no more. Pag sinabi niya, go. Pag sinabi ni Jesus, go. Malaya ka na. Wala kang problema sa akin. Hindi ka kita babatuhin. Jesus may bato eh. Nakalagay sa bato, hindi ako nagkasala. Pambato yun, pambato. Pambato yun sa mga nagkamali. Sa akin. Si Marvin pa nagkamali. Yung bato na yun ni Jesus. I did no sin. Nakalagay, nakatatak sa bato. I did no sin. Tatama sa mukha mo to, Marvin. Kasi hindi ako nagkamali. Ako ang hukom. Hindi ako nagkamali. Yung mga tao nang babatuhin, hindi sila makakapag-judge, makakapagbato. Nasabi ni Jesus, oh sige, mauna na yung walang kasalanan. Hindi pala ako pwede mag-judge. Kasi, hindi pala ako pwede mauna. May kasalanan din ako. Si Marvin, may kasalanan din. Hindi ko kaya maatulan. Amen? Bagamat may bako si Jesus, na pwedeng ipanghatol sa akin, sa iyo, hindi niya yon ibinato sa atin. Amen? Sabi niya, go, malaya ka na, go, you are free. Go. Tapos may karugtong mga kapatid, may karugtong, sabi niya, go and sin no more. Huwag ka nang muling gagawa ng mali. Amen? Ang kalayaan, hindi libre. Akala natin libre. Hindi dahil pinatawad ka ng Diyos, malaya ka na, libre ka na. Go! Malaya ka na, libre ka na. Pero parang hindi libre. Go and sin no more. Amen? Meron siyang love. Hindi ka niya babatuhin, hindi niya hatulan. Sabi ni Jesus, asan na yung nahatol sa'yo? Umalis eh. Kahit ako, hindi kita hatulan. Ako ay judge. Ako ang makakahatol. Wala kang kasalanan eh. Pwede kitang hatulan. Pwede kitang batuhin. Kahit ako, sabi ni Jesus, hindi rin kita hatulan. Go and sin no more. Mga kapatid, yung sa tingin natin libre, hindi libre. Humayo ka, huwag ka nang gagawin yan. Amen? Hindi po tayo tatayo dito para ituro yung mali nyo. Kahit ako, may mali din ako. Hindi nyo na dapat gawin yung mali nyo. Ako, hindi mo na rin dapat gawin yung mali ko. Amen? Mga kapatid, kailangan sabihin ni Jesus yung totoo. Huwag ka nang gagawa muli yung bagay na yan. Kailangan sabihin ni Jesus yung totoo. Amen? Hindi lang puro love. Kailangan sabihin din yung totoo. Hindi lang puro grace. Kailangan sabihin din yung totoo. Go and sin no more. Amen? Hindi disposable ang mga tao sa kanya na ayoko na sa'yo. Paltang ka na. Sabi pa nga ni Jesus, mauuna po sa inyo sa karya ng Diyos ang mga maniningil ng buwis at mga patuto. Nakita natin yung kaibahan. Kay Jesus, hindi niya tinatapon ng tao. Palalayain niya mga tao, sasabihan na, go and sin no more. Parang libre na hindi naman libre. Meron silang gagawin. Amen? Kailangan na magbago, mag-improve, magbago ng direksyon, pabalik na sa Diyos, mula sa pagsuway, sa pagsunod, mula sa walang karangalan patungo sa karangalan, mula sa hatol patungo sa pagkawalang sala, judgment to atonement, from judgment to self-assessment. Mula doon sa hinahatulan siya, patungo sa
oh, hindi na ko na pala kailangan gawin yung aking nagawa. Self-assessment. Akala natin libre, pero parang hindi naman pala libre. Meron pala tayong gagawin, iwasan. No? Go and sin no more. Meron kang iiwasan. Ano? Ayusin mo yung manibela mo kasi meron kang iiwasan. Hindi lahat sasagasaan natin. Mali na naman. Palpak ulit, ayun na, hindi pwedeng gano'n. Kailangan dun tayo sa matuwid. Hindi pwedeng paulit-ulit. No more, sabi ni Jesus, no more. Huwag nang mali. Huwag nang gagawa ng mali. Mga kapatid, si David, siya ay dapat mga panahon na yan, siya ay lumalaban sa gera sa nangunguna. Pero nangyayari siya ay nagpaiwan at doon siya nagkamali. Wala namang problema sa Diyos sa pagkakamali. Ang problema lang kay David, pilit niya itong tinatakpan. Winawalis niya, nilalagay sa ilalim ng carpet. Yung kanyang mga pagkakamali, yung kanyang mga hindi dapat sa kanya. Tinatakpan niya, kinocover niya. Ngayon, yung babae ay nagkaroon siya ng anak doon. Imbis na magsisi siya, pinadala niya yung asawa doon para lumabas na, oh, baby mo yan, kasi umuwi ka. Eh yung sundalo, hindi naman pumasok sa bahay. Kasi yung kasama raw niya nasa gera, ay doon niya magpasarap. Mga kasama niya, nasusugatan, nakikipagbakbakan, tapos siya papasok sa bahay niya. Ang sarap ng buhay niya. Hindi niya ginawa, ano siya sa labas. Doon siya natulog sa labas ng bahay. Nagalit si David. Sabi ni David, naggawa siya ng sulat sa kanyang general. O yan, dali mo sa mabigat na labanan. Sa talaga matinding bakbakan. At pagka doon na nakikipagbakbakan na siya, iwanan niyo, umatras kayo hanggang siya mamatay. Sinunod to ng general niya. At si Uriah, yung mister ng babae, ay namatay. Palala yung pagkatakip ni David. Lalo pa siya nakakamatay, lalo na busog. Imbis na maayos siya, lalo na kagulo-gulo. Pagkatapos na yung babae ay iniyak pagkawala ng kanyang mister, kinuha niya na yung babae at naging asawa niya. Pero ito ay alam ng Diyos, doon nagalit ang Diyos. Imbis na, oh, David, ayusin mo na yung buhay mo. Lalo niya tinakpan. Di ba? Sabi nga ni Jesus dun sa nauna nating binasa, go and sin no more. Yun lang ang kailangan natin. David, go and sin no more. Parang gano'n lang eh. Eh di, lalo niya tinakpan. Nagkagulo-gulo tuloy. Nagalit ang Diyos kay David. Imbis na, Lord, ayusin mo na to. Lalo niya tinakpan. Nagalit ang Diyos. Walang problema sa Diyos kung nagkakamali ka. Ang problema sa Diyos, yung tinatakpan natin yung ating pagkakamali. Amen? Na para bang okay lang. Wala naman nakakaalam nito. Nagagawa ko naman ng paraan. Nilalagay ko naman sa ilalim ng carpet yung aking minawalis. Hindi ako nag-iiwan ng bakas. Hindi ako nag-iiwan ng mga ganyan-ganyan. Nililinis ko naman, walang bakas. Pero mga kapatid, alam na alam ng Diyos. Nagpadala ang Diyos ng propeta niya, si Nathan. Sabi niya, David, may sasabihin ako sa'yo. May isang lalaki mayaman. Meron isang lalaki din mahirap. Ngayon, meron siyang tupa. Kinuha ng mayaman yung kanyang tupa. Pinatay at nasa kanya na. Sabi ni Haring David, gat si Haring David, hanggat ako na mabuhay, mamamatay ang taong yan. Ang sabi ni Nathan, David, ikaw yun. Haring David, ikaw yun. Ang dami mong naging malaki ka na, naging masagana ka na, pinagpala ka na. Kung kulang, sabi ng Diyos, bibigyan pa kita. Bakit mo yan ginawa? Tapos sabi ni David, nagkamali ako. Sabi niya, nagkamali ako.
at nagsisi si David. Nasabi ng Diyos kay David, yung anak mo ay mamamatay. Kahit, mga kapatid, kahit anong pray ni David, hindi mag-push through. Hindi niya makuha yung tagumpay na kanyang pinag-pray. Yung pinag-pray niya, magpupush through to, magkakaroon to, makukuha ko to. Mga kapatid, walang push through sa hindi nagsisi. Amen? Magkakaroon na ng push through ng answer prayer pagkatapos mo magsisi, ayusin ang buhay mo. Pagkatapos na, go and sin no more. Magkakaroon ng push through. Magkakaroon ng answered prayer. Lahat ng prayer mo, answered prayer. Pag nagsisi ka, pag ikaw, inayos mo na yung buhay mo. Pagka you go and sin no more. Pagka yan, tinatakpan, binawalis mo, nilalagay mo sa ilalim ng carpet, ayaw mo mag-iwan ng bakas, hindi magpo-push through, mga kapatid. Ito, sinasabi ko sa inyo, napakahalaga nito. Hinahanap ng mga tao ang pagpapahayag ng mga anak ng Diyos. Amen? Mga kapatid, may malakas na ulan ng revival parating. Kailangan handa na natin ang sarili natin. Amen? Ang mga tao, gusto nila may magpe-pray sa kanila. Gusto nila yung patay nila mabuhay. Gusto nila mga may sakit nila gagaling. Kailangan may handa natin ang sarili natin. May malakas na ulan ng revival na parating. Kailangan nakahanda tayo. Meron mo yung ginawa ni David. Binitin niya si Uriah. Lumaban tapos iniwan, binitin sa ere. Tapos namatay siya. Walang push through pag walang repentance. Ang sarap mag-pray na, alam mo, sabi ko, Lord Jesus, bakit ka no? Nag-thank you ka, nagpakain ka ng libo-libo. Gusto ko maranasan yun eh. Lord, salamat po sa lagi mo dinidinig yung aking prayer. Tapos binali-bali yung tinapay na pakain ng libo-libong tao. Ang sekreto pala ni Jesus. Repentance. Hindi siya gagawa ng mali. At lahat ng prayer niya, answered prayer. Biro mo, nauna na yung thank you. Mga kapatid, pagka ikaw may repentance ka, unahin mo yung thank you. Salamat po. Lahat ng prayer ko, answered prayer. Di ba? Tapos bali-baliin mo na yung tinapay. Pray mo, dadami. Basket-basket na mapapakain mo. Dami, libo-libong tao. Mga kapatid, lahat ng prayer mo, answered prayer pag mayroon kang repentance. If you go and sin no more. Pag inaayos mo na yung buhay mo. Pag nagpapakahayag ka na. Pag inaayos na natin yung maskara natin. Amen? Pag effective na tayo sa ating pamilya, sa ating kamag-anak, sa ating kapitbahay, lahat ng prayer mo, answered prayer. Huwag na natin dagdagan ang ating atraso sa ating mga pamilya. Huwag na natin dagdagan ang atraso ng ating kamag-anak. Huwag na natin dagdagan ang atraso ng ating kapitbahay. Ilang prayer bang ayaw mong sagutin ng Diyos? Gusto mo lahat ng prayer mo sagutin ng Diyos? Huwag ka nang magkaroon ng atraso sa pamilya mo, sa kamag-anak mo, sa kapitbahay. Lahat ng prayer mo, answered prayer. Ang unang-unang sasabihin mo sa prayer, Lord, salamat po, lahat ng prayer ko, dinidinig mo. Thank you for hearing all of my prayers. Bibiyakin mo yung tinapay, pakain mo sa mga tao. Dumadami yung tinapay. Ba't kaya ito dumadami? Libo-libo sila. 5 pirasong tinapay, 3 pirasong isda, libo-libo na pakain. Mga kapatid, pinakamalaking himala, yung mabago yung buhay natin. Pangalawa na lang yung mga
blessing na yan. Pangalawa na lang yung mga answered prayer na yan. Amen? Pinakamalaking himala yung maayos yung buhay ni David. Pinakamalaking himala yung maayos yung buhay ng babae. Go and sin no more. Maayos yung buhay ng mga patoto at mga prostitute na una pa sa karya ng Diyos kaysa sa mga nagtuturo sa templo. Nauna pa dun sa mga Pariseo, Escriba, Saduceo. Amen? So mga kapatid, may parating na malakas na ulan ng revival. Mabuti, hindi mabuti, maulanan. Ang sasabihin ng mga tao, hindi ako karapat-dapat, iniligtas na ako, naulanan ako ng ulan ng Espiritu Santo. Naulanan ako ng malakas na ulan ng revival. Ito na yung araw na hinahantay mo. Amen? No? Na totoo na lahat ng tao. Pati ikaw, gusto mo na maging totoo ka na. Amen? Mga kapatid, sa Amerika, 18 years old siya ng debate. 31 years old siya, nabaril siya. Kasi sinasabi niya yung totoo. Kasi ang totoo, effective. Amen? Ang katotohanan magpapalaya, the truth shall set you free. Ang katotohanan magpapalaya sa iyo. Iwasan na hindi yung paikot-ikot. Lagi na lang yun ang problema natin. Lagi na lang yun, hindi na nabago yung problema mo. Gusto ng Diyos, gusto ng Jesus, matapos ka na dyan. Matapos na yung pagod mo. Ito na naman, hindi na nabago. Ito na naman, araw-araw na lang. Lagi ka na lang yung problema. Gusto ng Jesus, malapag na yung kabigatan na yan. Ang makuha mo yung magaan. Lagi yung binibiro yung mga tao sa Carmona eh. Ang bigat na dala namin, sabi ko, wala akong mabigat. Yun eh. Pag binigyan ka ni Jesus na, Lord, ang gani naman binigyan mo, wala akong mabigat. Kesa na araw-araw may problema, ang bigat naman na ito. Sabi ni Jesus, gawa mo yan eh. Di ba? Gusto mo araw-araw, yan mabigat ang dala mo. Ang gagawin mo lang para gumaang yan, go and sin no more. Huwag mo nang pagtakpan yung mali mo. Amen? Mga kapatid, dati rin akong kabataan. Sabi ko naman mga sinasabi na ito natuturo ng Bible. Para sa akin ba yan? Naranasan ko rin. Maging high school, maging college, nakikinig sa isang natuturo ng Bible. Naranasan ko yan. Ako na yata yung laging may sakit sa pamilya. Hindi ako matikas sa pamilya. Kasi sa sarili ko, napapagod na ako, lagi ako may sakit. Natatakot pa ako. Kasi maraming ganun ang namatay. Hinahabol yung kalanginingan, tapos namatay. Sabi ko, Lord, ayokong sumunod sa kanila. No, habol ako sa inyo yung mga. Tapos, dahil sa ganun, sumatay. Sabi ko, natatakot eh. Kaya sabi pa ng mga tao, yun, matay. Ito. Diyan na sa labas, basketball, tapos sumatay na. Nakakatakot din. Sa'yo pa sinasabi, pare-pareho rin naman yung ganun. Mga kapatid, naranasan ko rin marinig. Yung mga ganyan, mga ko'y nakaupo dyan. Mga kapatid. Hindi ko pinangarap magturo. Hindi ko pinangarap magturo. Para din akong Diyon na iwas ng iwas. Amen? Pero sinabi ko sa inyo, kung sino pa yung mga bumubuhay ng patay, sino papagaling may sakit, yun ang ayaw gamitin yung gift. Ayaw mag-pray. Ayaw paayos ang demonyo. Kaya naman ang Diyos sinangabol sila. Hoy, Jonas, saan ka pupunta? Takas ka na naman. Kailangan ka dun.
Ibig na pa ganun, pumunta ka sa kabila. Ibig na pa kanan, kuha-kaliwa ka. Tumatakas ka na naman. Kasi nasa yung gift, nasa yung kapangyarihan. Sabi nga ni Jesus, yung talento nilibig. Amen? Tapos tumatakas. Mga kapatid, nung nakaraang linggo, tinuro namin, walang Kristyano, walang power. Lahat may kapangyarihan. Lahat ng Kristyano may gift. Lahat, pagbaba ng Espiritu Santo, lahat mararanasan ng kapangyarihan ng Diyos. Basta meron tayong pagsusunuran ng pagagalaman. Amen? Ginagala natin nasa pamunuan. Dadalawin tayo ng kapangyarihan ng anointing. Ng langis. Marami po tayo na nadaanan. Yung napag-aralan natin yung batang pinuno, makabuto, yung nabaril sa liig, pagsasabi niya ng totoo. Bagamat may banta sa kanyang buhay, magpatuloy pa rin siya. Kaya tayo mga kapatid, hindi naman lahat tayo makakaranas ng gano'n, pero yung mga taong gano'n, matapang, kaya sabihin yung totoo. Mga epektibo. Amen. So mga kapatid, yun lang ang maano ko sa inyo na hinahanap na tayo ng mga tao. Huwag nating hayaan mamaya, bukas, meron naman taong iiyak. Nasa na yung bubuhay ng patay namin? Gusto ko buhayin yung patay namin. Nasa na yung mga tao na magpapagaling ng mga may sakit namin? Papatungan nila ng kamay. Papahira na lang yung sa gagaling. Ayaw nila, iyak lang sila, yung wala na nangyayari. Di ba? Ang gusto nila, umiiyak sila. Luha ng kagalakan, patay nila na buhay. In the name of Jesus, rise up and walk. Yung may sakit, yung malumbo, in the name of Jesus, rise up and walk. Di ba? Na yung iyak nila, masaya sila, gumaling. Masaya sila, nagpatay na buhay. Mga kapatid, hinahanap na po tayo nila. Huwag po tayo umabsent. Amen? Hinahanap nila tayo. Yung teacher nga, pagka-absent, hinahanap. Asan siya, yung estudyante? Mag-absent. Pamilya mo, hinahanap ka. Kamag-anak mo, hinahanap ka. Kapitbahay mo, hinahanap ka. Nagpe-pray ng mesa dyan dati, nasa na sila? Absent. Bumubuhay ng pagkaya, nasa na yan? Absent. Hinahanap ka nila. Amen? Sabi ng Bible, the creation yearning and travaileth much unto the manifestation of the sons of God. Ang mga nilalang ay naghihinaing, naghahanap ng pagpapakayag ng mga anak ng Diyos. Mga kapatid, anak ka ng Diyos, tumayo ka na. Amen? Huwag po tayo magtago sa ating lungga. Si David, paglabas na ng kuweba na, di nagtagal hari na sa umuupo na sa trono niya sa palasyo. Hindi po siya nagtatago, pugante. Kasi inahanting siya ng hari, papatayin. Lumabas siya sa kanyang tinataguan sa araw na hinahari siya. Amen? Huwag po tayong tago ng tago, absent ng absent. Amen? Isang araw, marami na kong babaguhin ng Diyos magpupuntahan dito. Kasi nagpakahayag na tayo. Nagliliwanag na tayo. Amen? Hindi na tayo yung okay lang. Kahit walang score. Kahit laging may score yung taniliman. Kami lagi 0. Hindi ganun. Gusto mo 1 plus 1 plus 1.
puro score ikaw, liwanag nag-i-score. O, may gumaling na naman. O, patay na buhay. O, may nabagong buhay. O, may na-invite. O, may na-Bible study yan. Di ba? Hindi nagtatago tayo. Amen? So mga kapatid, darating sila. Darating sila. Sabi ni Jesus, pag ako nataas, dadali ko yung mga tao sa akin. If I will be lifted up, I will draw all men unto me. Dadali ko na sila sa akin. Pag ako nataas, taas natin si Jesus. Amen? So mga kapatid, yun lang po ang tatlo yan. Basahin mo yung Bible, pakinggan mo, gaya ngayon, narinig mo. Pangalawa, gawin mo yung Bible. Pangatlo, ibahagi mo. Bahagi mo sa kamag-anak mo, bahagi mo sa kapamilya mo, bahagi mo sa kapitbahay mo. Amen? Kailangan mabago po muna tayo. Amen? So, yan. So, mga kapatid, sino po rito ang gusto ng revival? Tumayo po rito sa aking harapan, magpe-pray po tayo. Gusto ng revival, gusto ng kagalingan, gusto ng pagbabagong buhay, gusto ng magpakahayag. Lord, I will go and sin no more. Ayusin din ang buhay ko. Lord, gusto ko na ilapag itong kabigatan sa akin, ilapag ko na sa lupa. Gusto ko na yung magaan. Ang dala-dala ko araw-araw. Ayaw ko na ng problema. Ayaw ko na ng problema. Ayaw ko na ng mabigat. Gusto ko lahat ng prayer ko sinasagot ng Diyos. Ayaw ko yung langit ay tanso at ang lupa ay bakal. Na hindi tinatagosan ng aking boses. Hindi naririnig ng langit. Heaven as brass. The ground is as steel. Heaven as brass. Mga kapatid, kundi mga kapatid, yung manarinig ka ng Diyos, may relasyon ka sa Diyos.